Hindi magandang nangyari ngayon sa sa araw ng Lunes. Mukhang yatang itong nangyari ngayon sa sa kay Castro at saka itong kay Joel Chua. Mukha yatang nagkalabo-labo na sila. Ito pa si Zia Lunto ng congressman din. So basta labo-labo na ngayon. Mukha yatang itong impeachment ni VP Sara magkaroon talaga ng kalabuan. Ito yung video na si Franz Castro ay nagkaroon ng parang sinumbatan niya to si Joel Chua. So si Joel Chua, meron siyang sinabi dito na hindi sila ang maglilitis ito. Dapat sa ombudsman o kaya Pakinggan natin yung video na to para maintindihan natin o panoorin natin ang video. Thank you, Mr. Chair. So just a point of inquiry, Mr. Chair. Kasi narinig ko kanina umaga that this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this? This will be the wrap-up committee hearing Ang lamig dito sa insofar as amin. confidential fund. Pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nito pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Pitong Thank you, hearing. Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga nandoon na tayo sa pinakadulo at lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So parehong sinabi nila na mukhang sila natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan. Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at saka si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Well, kung alias yon, RS, 2 RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So, paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, at the same time?
Kaya ito yung dapat tayo paliwanag. Noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Paharda, Mr. Paharda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 Wala siyang tiwala sa ang involved na pera AFP dito. na mag-imbestiga. Gusto sila mismo ang mag-imbestiga. Kasi, Yan ang gustong klaruhin utos ni VP itong si Vice Franz President Castro. Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer. Ginawa Makapagtakpan. naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Natingin natin, wala talaga silang Ito sa Sano. sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahin po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente. At sa akin po pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Dudurugin na daw. Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suggestion ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP na hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision Labas-pasok ng si member Chua. ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung yung Sumbatan niya to. na, I mean, Sumbatan niya yan. na siwalat ng tungkol dito sa Ayan. confidential fund. So, hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial Wala nga sa tiwala sa AFP. investigation Ibig patungo sabihin, doon. Dahil ayaw alam niya naman sa natin, mga NPA tauhan mag-imbestiga. nila yung involved. Diba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation. Baka may whitewash. Na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa Ito pag walang report ang Kailan AFP, matatapos? Binigyan po ba sa natin sila ng time yung report frame? ng AFP, di may dito sa Tayo watak-watak po to ay sila. makikipag-ugnayan po Wasak. sa AFP
And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang. Ayun. Ang pwede po natin Pakinggan nyo. na Pakinggan nyo. gawin. We can recommend the filing of cases to hearing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay Ombudsman. yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis, at sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po meron po silang JAGO kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair, Thank you, Mr. Chair. Okay. With the indulgence of I Congressman yield. Zialonto. Castro. Mr. Kong Chair, Congressman ako, Sia. Thank you po, Mr. Chair. Naintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro. Tama po siya. Siya po yung unang nagsiwalat nitong confidential funds. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-remind ang committee members, lalong-lalo na po ang chair kasi siya, nung nag-usapan po natin ito, yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are that makes it bad in a way kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. As to Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ng chairman na meron pong mga ehensya sa sa judiciary or ehukitiba ang maaaring magpursu nitong ganitong mga kaso. At gusto ko lang pong linawin din po at i-re-emphasize yung sabi po ni chairman sa ating kagalang-galang po na kay Ma'am Franz Castro, may way naman po talaga to hold these officers accountable. Apart from what they're doing right now as part of the internal investigation, they're also already the impeachment complaint, which I believe if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue for these members to discuss about culpability allegedly of these two officers, Mr. Chair. Allegedly of these two officers, Mr. Chair. Thank you for that. Thank you po, Congresswoman. Pati aso ko dito, tumatahol na. Thank you for that intervention, Kong Zia. So, siguro ang worry ko na lang dito, Mr. Chair. So, ito ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang ang paggamit nito ay talagang nakita natin yung maling paggamit nitong confidential funds. At ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga officers, yung utos, no? Pwedeng maaring itanggihan maaring itanggihan noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito, Mr. Chair, ay yung dalawang SDO. Baka malamang-lamang yan ma-absuelto dito si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin yan itutuloy at pabayaan natin. Takot na nga. But anyway, I respect the wisdom of the committee members dito sa Good Government. At ito ba siguro hindi nyo rin you can answer it or not na. So ibig sabihin itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang, Mr. Chair. Itong mga findings natin dito. May sinabi siya To dito. the Justice Committee na lang ba? Sa ngayon po, wala Ayan. pa yatang gumagalaw sa impeachment Ayan, oh. No? Hindi pa naman ito na i-refer sa Justice Committee. No? No? Narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na.
for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagot si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation, since Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds, 2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Block, composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas. Mga ng left- dalawa po, no? Ng Mga dalawa left, pong mga left hand. legislative measures related to confidential Brosas, funds. Manuel, Yung at saka una ito nga si po Franz ay yung Castro. pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang, no? Ako, tinitignan ko rin na may mga maling paggamit din. Pero hypothesis lang Ano na yan, sila, ha? Mr. Chair. But Nagswaga anyway, na, ha? May dalawa po, no? Ayan Yung na. inihain natin. House resolution to investigate all. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiroin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House resolution. Ipasa para niyo yung ano, imbestigahan sa ang lahat ng presidente. mga ahensya dahil Silipin niyo rin. pangalawa, meron po Ipasa. kaming bill na ipinasa, Silipin pala. ay abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo Abolish na daw sa nila. mga government, national government agency. Dahil ito nga, no, ang hirap talagang masunod itong JC na to, Mr. Chair. Yun po, no, siguro dapat maisaalang-alang din yung mga ipinasa namin na na measures, Mr. Chair. Thank you po. Natapos na siya. So, ito na nga, labo-labo na to ngayon. So, hindi pa nag-umpisa ang impeachment, ayan na, nagkalabuan na rin. So, ito, pinubring ano ko lang to ha, opinion. Siguro dito tumamalab na rin yung mga ng Iglesia ni Cristo, itong sa mga military, itong sa AFP na nakita naman natin noong nakaraang araw na pinatawag sa Congress. May mga something talaga to na hindi maganda para sa kanila. Kasi nakikita talaga na kung saan na ang taong bayan ngayon, kung ano talaga ang posisyon sa taong bayan. So nakikita natin na kaya ito na yung sinabi rin ni Presidente Bongbong Marcos na wag nang i-impeach si VP Sara. So ang dami nilang tinitingnan na ngayon na mga komplikado na. So Iglesia ni Cristo, pag ituloy ang impeachment, magrarally ang Iglesia ni Cristo. Unang-una sinabi na ni Presidente na wag niyong i-impeach ang Vice Presidente. So pangalawa, Armed Forces of the Philippines. Parang nahimasok na rin yan. Tahimik lang sila. Pero nakita natin kung ano ang nangyari nung nakaraang araw na pumunta sa kay Romualdez, pinatawag doon. Taka nga ako, bakit si Romualdez ang nagpapatawag dito? Hindi naman siya presidente. So isa yon. So isa pa ang mga tao ngayon, sobra na talagang sawa sa mga pinagagawa nito mga to. Kaya itong namumuong impeachment ni VP Sara, wala talaga itong patutunguhan kung hindi basurahan talaga ito pupunta. Sa Kongreso ngayon, labo-labo na nga sila. So, anong antayin pa natin? Ito nga si Chua nito, kung tutuusin, parang pinagtanggol niya pa ang VP Sara sa sinabi niya kanina na hindi sila ang tagalitis. Mayroong ahensya na yun ang maglilitis, gagaya ng ombudsman. Ang ombudsman nagsalita na rin ito na wala silang nakitang parang problema doon sa nakikita nilang investigasyon sa Kongreso. So ano pang nito mga congressman? Nagsayang lang talaga sila ng oras, nagsayang lang ng pera. Ayun.